Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Jingoy Estrada. Statement of Senator Jingoy Estrada on claims that he can no longer participate as a senator judge in the impeachment trial. May mga nagsasabi na wala na daw. Disqualified na siya o suspended na siya para being a senator judge. I understand that the impending impeachment proceedings present complex legal questions, particularly in light of my current situation and the constitutional requirements governing the conviction or acquittal of an impeachable official. That is precisely why I am perplexed by the confidence with which some individuals have been making sweeping pronouncements that I can no longer sit, much less participate as a senator judge in the forthcoming impeachment trial. The issue is far from settled. First, the proceedings concerning my suspension pendente lete. Yan po, parang preventive suspension or suspension while litigation is pending are still ongoing. Pursuant to the directive of the court, I have yet to file my comment and opposition and avail myself of the legal remedies available to me. So, merong nagsampa ng motion or petition sa Sandigan Bayan para masuspend si Senator Jingo Estrada dahil nga sa kaso niya, masuspend siya as senator, parang ganyan. Ang suspension pendente lente is not a punishment, but just a preventive measure. Para lang hindi niya ma-influensyahan ang proceedings, parang ganon. So may nagsampa ng petition, ang korte, Sandigan Bayan, nagbigay na ng direktiba sa kampo ni Senator Jingo para mag-file siya ng counter o objection whatsoever. So, ongoing pa ang proseso. Wala pang final decision ng Sandigan Bayan kung mabigyan pa siya ng suspension pendente lete. Latin phrase yan. Until a final and binding ruling is rendered, any assertion that I have been stripped of my authority to discharge my constitutional duties as a senator judge is premature, baseless, and undermines the integrity of the impeachment process itself. Those claiming otherwise display a troubling disregard for due process and the orderly administration of justice. It is regrettable that some self-proclaimed legal experts appear more interested in shaping public opinion than in respecting the proper institutions and judicial processes tasked with resolving legal controversies. The rule of law demands restraint, discernment, and respect for due process, not speculation, conjecture, partisan rhetoric, or personal interpretations presented as settled legal truth. Nakalimutan din yata ng ilan na minsan na rin akong nagsilbi bilang senator judge sa isang impeachment trial. Batid ko ang mga umiiral na tuntunin, proseso at responsibilidad na kaakibat sa paglilitis ng isang impeachable official. At bilang mambabatas, lagi kong iginagalang ang kapangyarihan ng ating mga hukuman at ang mga prosesong itinatag sa batas. Sana, lalong-lalo na sa mga nasa legal profession, hindi nila pinapangunahan ng sariling interpretasyon
Ang mga usapin na dapat ay napapagpasyahan lamang ng tamang otoridad. Patuloy kong iginagalang ang proseso ng batas, ipagtatanggol ang aking mga karapatan sa pamamagitan ng mga paraang naayon sa batas, at gagampanan ko ang aking mga tungkulin alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral na batas sa ating bansa. Ayan. So dito, ang daming nag-respond positively. Daming sumusuporta kay Senator Jinggoy. Oh. Ito, 29,000 ang nag-react. Ang tumatawa lang is only 436. All the rest, nag-like, nag-love, nag-care. So, 99.9% sumusuporta kay Jinggoy Estrada. Saludo kami sa iyo, Senator Jinggoy. Ituloy mo lang ang laban. Yes. Huwag kayong maniwala, mga kaibigan, yung mga nagsasabi na hindi na siya makaupo as Senator Judge. Hintayin natin ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kung nagsalita ng Sandigan Bayan, may desisyon na hindi siya makaupo, then so be it. Habang wala pang desisyon, wag niyong pangunahan ang desisyon ng korte. Ganun lang yun. Kasi, nakakatawa itong kabilang kampo, ano? Si Senator Win Gatchalian, nag-post siya. Sinasabi niya na dapat masunod yung constitutional provision na 16 votes ang kailangan para makonvict si BP Sara. Kasi yun ang nakalagay sa konstitusyon. Mamaya, bigla niyang dinilit yung post niya. May nagalit ba? O ito ngayon, si Congresswoman Loistro, Chief Prosecutor ko, no? Kini-question niya na yung 16 votes. Hindi daw, alanganin daw yun. Kasi, yung nakalagay sa Constitution na 2/3 of all members of the Senate, wala naman daw nakalagay na 24 doon. Gusto nilang bawasan ang number of senators. Gawin nilang 23, 22. Tapos kunin mo ng 2/3. Baka bababa ng 15, 14 yung conviction votes. Ganon ang gusto nila. Desperado na sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa balay sa tabangan na Mugiror, sa balay ni Bibijin Himanan, nga taga San Rafael, Poroksay, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang yero nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to pa na gid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid mi sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na katuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop.
Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gid sa pagkaon. So naa kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? Upat. Upat ka buok. So tanan na naga-eskwela. Tulo pa ang ga-eskwela. Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. salamat kayo. Salamat.